So magandang araw ko sa video na ito. Pag-uusapan po natin medyo madami kamola kasi first kakasumanya pa lang po ng ating po season 2023 to 2024. Kaya naman po marami pong mga bagay na dapat natin pag-usapan kamola. So hindi pa nakasubscribe, pakibindot naman po siya. Comment po ni Chris Ross as his legend Junmar Fajardo won his 7th MVP. Sabi niya dito sa post niya sa kanya pong social media, only thing stop him was the pandemic. And in reality, medyo hindi kabola. Pero gets naman natin yung point ni Chris Ross, ano? So, baka nakawalo na ni MVP si Fajardo kabola kung wala pong pandemic, diba? So, that's siguro yung point. Pero remember na nagkaroon muna po siya ng injury, and that injury led him to miss a lot of time kabola. And yung miss time niya na yun po yung nagpababa po yung chance na noon na manalo po ng MVP. And of course, yan is hindi naman na po related po sa pandemic. Pero overall, we get the point. Fajardo is very dominant. Fajardo has a good claim for the GOAT status of the PBA kabola. And he deserve it. 100% kabola. Hard work, yes, through size. Sabihin mo yun yung pundasyon niya, pero of course, siya naman po yung nagtrabaho. Marami na pong 6'9", 6'10 po na pumasok sa PBA na hindi naman po nakakolekta ng 7 ni MVP kabola. Then sa recognize that Ginebra is basically the Lakers kabola ng PBA. So now, ang medyo interesting lang sa akin dito, sabi niya, what I can bring to the table, my confidence, my excitement, my passion, my scoring ability, my ability to move without the basketball, my defense. May isang importante siyang point doon na hindi niya na-point out, which is yung kanya pong passing. So, ang ibig sabihin ba nito, hindi po siya masyadong magpapasa, di ba? Kung maalala niyo po, yun po isa na point out na kailangan dapat niyang ipakita kabola para po mag-mesh siya ng maayos dito po sa bagong team niya po na Barangay Ginebra. Now, dito muna tayo sa mga comment naman. Sabi po dito sa ating pong post na PBA Free Agency 5 big names. Sabi ni Jay Blicious, may Ray Parks to GSM or SMB. Actually, hindi pa unrestricted si Ray Parks kabola. So, kung pupunta po siya ng Ginebra, it will be a trade with TNT kabola. Then, next, sabi naman po ni Marco Baleros, di raw kasama sa bilang nilaro ni Wright sa Japan B-League. Kahit pa hindi mo isama yon. Kasi if you remember po, naglaro pa rin po siya in the Philippine Cup. And that is his 7th season kabola. So, kung naglaro pa rin po siya sa Philippine Cup, sa bilang ko, 7th season pa rin siya, diba? So, yun po, ngayon yung medyo komplikado about sa situation po nitong si Macho Wright. Now, ito naman po sa Converge naman tayo mag-focus. Una is pinapirma po nila si Willie Miller kabola. So si Willie Miller will now be the new assistant coach of Converge kabola. And the way Converge is doing it is very interesting for me kasi of course nandun na rin po sila kay Danny Ai. And now they're bringing another MVP kabola in Willie Miller. So dalawa na yung MVP nila. Ang isang nakikita ko dito parang tinatrato talaga nila na parang college kumbaga. Talaga yung maganda yung focus nila sa development, and I think that is actually a good thing for an independent team. Although we still believe that merong financial capacity ang Converge actually na makipagsabayan po sa ibang conglomerates po dito sa liga, pero for them to emphasize din yung improvement, yung development kabola, I think that is not actually a bad thing. And now of course the biggest news for Converge is that na-activate na nga po si Mac Talio kabola. In short, pinayagan na po siyang maglaro ng PBA. Sabi dito, nakapag-letter daw siya last week kabola para makapaglaro na po siya sa PBA. Although of course, ang conclusion agad ng mga fans po ng PBA and even some Twitter personalities kabola is that this happened because they let go of the right of Quincy Miller. Kumbaga trade, no? Quincy Miller right para payagin na maglaro si Mac Talio. And is that a fair deal? Parang hindi. Actually, I think panalo pa rin ng TNT kabola, diba? Kasi in a way, wala naman silang nawalan doon, diba? Nung tinulungan nilang mapa-oo na or papayagan po na maglaro si Talio, diba? If that is the case, what they got is Quincy Miller, and I do believe Quincy Miller is a top 3 import right away in this tournament. So, mga kabola, sa palagay mo, sinong panalo po dito sa medyo trade po na ito? Comment lang po sa baba.